Isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli po tayong tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating pong Panginoon. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa aklat ng Matthew chapter 22 verses 34 to 38. Babasahin ko po sa magandang balita Biblia. Nagtipon-tipon ang mga parisyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Sadusyo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na atin pong nabasa, maaari na po kayong umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa na sinasabing loving God o yung pagmamahal o mamahalin mo ang iyong Diyos. Sa talata po na ating binasa ay may mga tao pong lumapit kay Jesus. May mga parisyo po na lumapit kay Jesus. Ang purpose ng mga parisyong ito ay naghahanap ng butas para mabutasan nila si Jesus, para masiraan nila si Jesus. Hinahanapan nila ng butas at isa sa mga matalino at dalubhasa sa batas, dalubhasa sa kautusan ay nagtanong kay Jesus. Ang purpose ng tanong niya ay upang hindi matuto, kundi ang purpose ng kanyang pagtatanong ay upang subukin si Jesus. Kaya alam naman ni Jesus, talastas naman ni Jesus yung laman ng kanilang kaisipan. Kaya ang sabi ng dalubhasang ito, Guro, alin po ba, sabi niya, ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Simple lang ang sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. So dito po, makikita natin na hindi po nila nasilo si Jesus. Marunong si Jesus at alam niya kung papaano sagutin yung tanong sa kanya. At napakahalaga po sa atin na kung bakit tayo nagkaroon ng pananampalataya, yung pinakapuso at pinakaugat, pinakapuno ng ating pananampalataya ay dahil mahal natin ang Panginoon. Dahil mahal natin ang Diyos, kaya nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. At kapag sinabi nating mahal natin ang Diyos, to love God is more than words we sing or prayers we pray. It is a daily choice to please Him first in our lives. Kapag sinabi nating mahal natin ang Panginoon, ay higit pa sa mga salita. Meron nga pong sinasabi na action speaks louder than words. Na sa pamamagitan ng mga galaw mo, sa pamamagitan ng mga kilos mo, nakikita kung gaano mo kamahal ang Panginoon. At sa umaga pong ito ay tayo po ay pinapaalalahanan that loving God is not just a command, but it is a response to the incredible love that He has already given to us. Yung pagmamahal po natin sa Panginoon ay hindi lamang basta utos, kundi ito po yung response natin doon sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ang Diyos naman ang unang nagmahal sa atin at dahil una tayong minahal ng Panginoon, kaya natin minamahal ng Diyos kasi tumutugon tayo sa pagmamahal na ipinadama, na ipinakita niya po sa atin. We are called to love God with our whole heart. And that love should shape
how we live every day. But ang tanong ay, what does it really mean to love God in our daily lives? Ano nga bang ibig sabihin ng salitang mahalin natin ang Diyos sa bawat araw ng ating mga buhay? There are 4 ways that we can show our love to God. 4 na pamamaraan para maipakita po natin yung ating pagmamahal sa Panginoon. Number 1, loving God is a response to the greatest command. Ang pagmamahal natin sa Panginoon ay isang pagtugon sa pinakamalaking utos or pinakamahalagang utos. Sa Old Testament, mayroon pong 10 commandments. But kung titingnan po natin yung 1 to 5, nahati po yun. Yung 10 commandments, nahati po yun. Yung 1 to 5, that is loving about God. Yung 6 to 10, loving our neighbor. Kaya dito po, sa aklat na binasa natin sa Book of Matthew, na-summarize na po ni Jesus, yung 10 commandments, ginawa na lamang po niyang 2. Yung sinabi niya dito, na mahalin mo ang iyong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong isip. So, makikita po natin dito na wala na po yung 5 doon sa 10 commandments, kundi sinamarize na ng atin pong Panginoon. So, Jesus calls the first and greatest commandments. Ito yung tinawag ni Jesus na una at pinakadakilang utos ng ating Panginoon. Kaya nga yung nagtanong kay Jesus, nung sinagot siya ni Jesus, hindi siya nakasagot. Parang napatulala siya na ang talino naman nito. Kaya hindi nila nahanapan ng kasiraan si Jesus, hindi nila nasilo si Jesus sa pamamagitan ng kanilang mga pagtatanong. So, lahat ng bagay ay nagmumula ito sa pagmamahal natin sa Panginoon. Lagi po nating tandaan that Christianity is not just rules. It is relationship. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga utos, sa pamamagitan ng mga do's and don'ts, but it is a relationship to God. Hindi pwedeng sabihin, mag-Kristiyano ka, dapat wag mo nang gawin ito. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat wag mo nang, ang daming do's and don'ts. Ang daming mga ipinagbabawal na gawin. Kahit pa gaanong pagbabawal ang gawin, dito nga sa Pilipinas, ang daming batas. Ang bibigat pa ng parusa, pero bakit ang dami pa rin pong gumagawa ng mga ipinagbabawal o lumalabag sa batas? Kasi nga, kulang sa pagmamahal sa kapwa. Pero kung mahal mo ang iyong sarili mo, yung bagay na ayaw mong gawin sa sarili mo, ayaw mo din gawin sa kapwa mo. Parang ganun. Kaya dito po, yung pagiging Kristiyano ay hindi sa pamamagitan ng paggawa o sa pamamagitan ng maraming mga kautusan, but sa pamamagitan ng relationship natin sa Panginoon. Ang Kristyanismo ay it is not about religion, but it is our relationship to God. Kaya nga tinawag na Christian. The word Christian ay ando po yung salitang Christ. Kaya yung I-E-N, ibig sabihin with I am nothing, nang ibig sabihin without Christ, I am nothing. Wala tayong magagawa kung wala tayo sa Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay magkaroon ng relationship sa Panginoon. Kaya yung maipakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, yung pagtugon, pag-response natin sa command ng Panginoon na love God with all your heart. Tutugon ka sa kautusan ng Panginoon. Hindi dahil may kautusan,
mamahalin mo ang Diyos, kundi tumutugon ka lamang doon sa pagmamahal na ipinadama sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos, pero ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, inabot niya ang tao. Kasi ang tao at that time, mapaparusahan, mapapahamak because of sin. Pero dahil sa labis na pagmamahal ng Panginoon, ano pong sinabi ng Biblia? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal noong tayo'y makasalanan pa. Hindi ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal nung ikaw ay mabait. Hindi ipinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal nung ikaw ay walang bisyo, nung ikaw ay napakatalino, nung ikaw ay magandang status ng pamumuhay. But ang sinabi ng Biblia, ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi man tayo karapat-dapat ng pagmamahal na yan, pero inabot tayo ng Panginoon. Minahal tayo ng Diyos, and because of that, kaya natin na ipapakita na minamahal natin ng Panginoon dahil tumutugon tayo sa pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa, na pamamaraan kung paano natin maipakita ang ating pagmamahal sa Diyos. Loving God begins with knowing Him. Mamahalin natin ng Diyos, ang pagmamahal sa Panginoon nagsisimula sa pagkakilala sa Kanya. We cannot truly love someone we don't know. Hindi natin kayang mahalin ang isang tao na hindi natin kakilala. Siguro pag may nag-chat sa inyo, hindi mo pa nakilala, tapos sasabihin niya, mahal kita, ikaw lang talaga yung pinipintig ng puso ko, ikaw na. Hindi mo pa kayo nagkakilala, hindi mo pa na-meet kung sino tong taong to. Tapos magsasabi ng, I love you. Siguro hindi tayo makapaniwala. Kasi hindi mo pa siya nakikilala. So habang nakikilala mo yung tao, mas lalo mo siyang minamahal. Kaya nagkakaroon ng relationship dahil nakikilala mo ang isang tao. At habang tumatagal, doon mo nakikilala kung sino nga ang taong ito. Nagkakakilanlan kayo sa bawat isa. Kaya doon nagkakaroon ng pagmamahal. Kaya meron tayong tinatawag na nagkakadevelopan. Kasi doon nyo nakikilala ang bawat isa. Ganyan din po sa ating Panginoon. Hindi natin kayang mahalin ang Diyos kung hindi natin nakikilala ang Panginoon. Marahil, kilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral na napapakinggan po natin, naririnig natin ang patungkol sa Diyos, but hindi natin nararanasan. Kapag sinabi mong, God is my healer, hindi mo kayang sabihin na God is my healer kung hindi mo naranasan pinagaling ka ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na God is my provider kung hindi mo naranasang provide ng Panginoon yung pangangailangan mo. Kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin ang sarap ng nilutong pinakbet ni Grace kung hindi mo naman natikman yung linuto niyang pinakbet. Napakinggan mo lang, narinig mo lang. Kaya dahil narinig mo na ang Diyos na ito ay nagpapagaling, dahil narinig mo ng Diyos na ito ay tumutugon sa panalangin, nagkakaroon ka ng curiosity, kaya sasabihin mo, subukan ko nga rin lumapit. At sa paglapit mo sa Panginoon, doon tumugon ang Panginoon. Sa paglapit mo sa Diyos, doon nakilala mo ang Panginoon. Kaya habang tumatagal, doon mo nakikilala ang Panginoon. Kaya habang tumatagal na nakikilala mo ang Diyos, mas lalo kang nai-inlove sa Panginoon. Love for God grows as intimacy with Him. Habang tumatagal, meron tayong tinatawag na the sweeter he goes, the sweeter
i-gross. Habang tumatagal na kasama natin ang Panginoon, mas lalong tumatamis yung pagmamahal ng ating pong Panginoon. Kaya, habang nakikilala mo siya, mas lalo kang nai-inlove. Kumbaga, kumbaga sa tao, siya na yung pinakagwapo sa lahat, siya na yung pinakababait sa lahat. Wala nang iba pa. So ganun po yung sitwasyon ng pagmamahal natin sa Panginoon. Loving God begins with knowing Him. Dapat kilalanin natin maigi kung sino itong Diyos na ito. He is loving God. Siya ay mapagmahal na Diyos. Hindi siya mapanghusga na Diyos. Mapagmahal, maunawain, maawain na Panginoon. So doon pa lamang kapag doon natin nakikilala ang Panginoon na napakamaawain ang Panginoon. Despite sa kalagayan po natin bilang isang tao, hindi po tayo perpekto anumang estados ng ating mabuhay. Bilang isang tao, may kanya-kanya tayong mga kahinaan. But despite sa ating mga kahinaan, patuloy tayong inaabot, patuloy tayong minamahal ng ating Panginoon. Kaya habang tumatagal, nakikilala natin ang Panginoon. And because of that, mas lalo nating mamahalin ang Panginoon. Ang sabi po ng 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Iniibig natin ang Panginoon because siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya sa umagang ito, kapatid, mas lalo nating iibigin, mas lalo nating mamahalin ng Panginoon. Kaya nga, sinabi ni kapatid na Pablo, one thing I desire is to know Christ deeply. Walang ibang hinangad si Pablo sa kanyang buhay, kundi ang lubusan niyang makilala si Kristo. Sa panahon ng kawalan, God wants to reveal Himself that He is our provider. In times of sicknesses, God wants to reveal Himself that He is our healer. Sa panahon na ikaw ay nag-iisa, God wants to reveal Himself that He is our partner, that He is our Creator. In times na meron tayong mga pagsubok, meron tayong mga problema, God wants to reveal Himself that He is a problem solver. Kung titingnan po natin, pag-aaralan po natin ang characteristics ng ating Panginoon, He is a mathematician. Kaya niyang isolve yung ating mga problema. Kaya niyang isolve yung ating mga pagsubok sa ating mga buhay. As long as na tayo po ay mas lalong mai-inlove sa Kanya, mas lalong lalapit sa ating pong Panginoon. Pangatlong pamamaraan para maipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Loving God involves our whole life. Ang pagmamahal natin sa Panginoon kasama ang buong pagkatao. Hindi kalahati, but buo. It is not partial, but complete. Dapat kumplito. Kaya nga ang sabi dito sa ating binasa, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Bakit? Bakit yun ang sinabi ng Diyos? Pwede naman niyang sabihin na, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pagkatao mo. Pero binanggit niya dito ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Bakit yun yung sinagot ng Diyos? Dahil tayo po ay may mga components, meron pong kaisipan, meron pong puso, meron pong kaluluwa. Yung ating puso na sinabi niya, it is our desires and affection. Yung puso, ito yung nagbibigay, nagdidikta
ng desire natin, nagdidikta ng hangarin natin, nagdidikta ng pagmamahal, nagdidikta ng emotion po natin. Kung wala kang puso, wala kang maramdaman. Kaya nga narinig natin sa mga tao, napakamanhid mo, wala kang puso. Kasi kahit anong gawin mo sa taong yon, hindi man lang maantig yung puso niya. Kaya napakahalaga yung sinagot ni Jesus na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Why? Napakahalaga po yung puso na pinupuntirya ng ating Panginoon. Although na yung ating puso ay mandaraya. Kaya nga, pinupuntirya ni Jesus yung puso natin na mandaraya. Kaya huwag tayong papadaya sa ating mga puso. Huwag tayong papadaya sa ating mga emosyon. Kapag masyado kang emosyonal, kapatid, tandaan po natin, diyan papasok ang kaaway. Diyan niya kukontrolin ngayon ang emosyon mo. Paglalaruan niya ngayon ang emosyon mo. At kapag napaglaruan niya ang emosyon mo, lumalabas ito sa katawan mo sa pamamagitan ng mga galaw mo, sa pamamagitan ng mga aksyon mo. So yung puso, it is our desires and affection. Dito nagsisimula yung desire at dito nagsisimula yung pagmamahal. Kaya ang sinabi niya, ibigin mo ng buong puso ang iyong Diyos. Pangalawang sinabi niya, ng iyong buong kaluluwa. Bakit binanggit niya ang kaluluwa? Why? Because soul, it is our devotion and surrender. Ito yung devotion natin na dapat nating maisuko sa Panginoon. Dahil ang niligtas ng Panginoon, hindi yung ating physical na kalagayan. Ang niligtas ng Panginoon, hindi yung ating spiritual. Kundi ang niligtas ng Panginoon, it is our soul, ang ating kaluluwa. Tandaan po natin, may 3 components ang tao. Meron tayong tinatawag na body, soul, and spirit. Ang ating katawan galing sa lupa, galing sa labok. Ang ating espiritu galing sa Diyos. Ang kaluluwa ang niligtas ng Panginoon. Believer ka man o unbeliever, kapag ikaw ay namatay, ang iyong espiritu babalik sa Panginoon. Pero ang iyong kaluluwa, depende kung naligtas ang kaluluwa mo o hindi. It is our soul. Kaya pinupuntirya ng Diyos yung ating kaluluwa. Kasi yun yung kanyang niligtas. At dahil yun yung kanyang niligtas, umaasa siya na yung kaluluwa po natin, mamahalin din natin ng buong buo ang Panginoon. Kaya sinabi niya dito sa mga nagtatanong kay Jesus na yung klase ng tanong ay para subukin lamang siya, hindi para matuto sila, kaya sinagot sila ni Jesus. Hindi sila nakasagot doon sa sagot ni Jesus. We must love God with all our soul. Pangatlo nang sinabi niya dito, at buong pag-iisip mo. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Why? Yung kaisipan natin, ito yung nagdidesisyon kung anong dapat natin gawin. Yung puso, dinidiktahan niya tayo. Yung puso, dinidikta niya sa isip mo. Yung emotion mo, dinidikta niya sa isip mo. Kaya yung isip natin, ito naman yung nagbibigay ng decision kung anong dapat nating gawin. Kaya ang sabi nga sa Biblia, sa Romans chapter 12, we must renew our mind. Kasi yung mind natin pwedeng paglaruan din ng kaaway. Yung mind natin pwedeng gawing playground ng kaaway. Kung ano-anong ilalagay niya sa iyong puso, ididikta ng puso sa isip mo, at
kapag nakapag-decision si isip, didiktahan ni isip si dila, and then si dila magsasalita kung ano yung idinikta ni puso sa isip at ano yung idinikta ni isip, yun ang ilalabas ni dila ng ating bibig. Kaya napakahalaga ang sabi ng Panginoon, ibigin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong kaluluwa, at buong kaisipan. So, hindi partial yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kompleto yung pagmamahal natin sa Diyos. Why? Because God complete us. Kumbaga, sa patalastas ng close-up, you complete me. God complete us. Amen? Amen. Pang-apat at ang panghuli na ways kung paano natin mahalin ang Panginoon. Loving God involves obedience. Yung pagmamahal natin sa Panginoon, napapaloob dito yung tinatawag na pagsunod. Loving God ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita. Dapat sa pamamagitan ng pagsunod. Obedience is evidence of love for God. We obey not to earn love, but because we love God. Sumusunod tayo hindi para makakuha ng pagmamahal sa Panginoon, but sumusunod tayo sa Diyos because mahal natin ang Panginoon. Ang sabi nga ng kanyang mga salita sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal ninyo ako, sabi ni Jesus, gawin ninyo ang mga sinasabi ko. Sa taong nagmamahal, walang mahirap. Gagawin ang lahat. Meron ng kasabihan, o pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Totoo po yan. Kahit sino pang Ponsyo Pilato ang haharang-harang sa iyo kung mahal mo ang isang tao. Walang makakahadlang. Sana ganun din yung pagmamahal natin sa Panginoon, na kahit anumang gawin ng kaaway, na kahit anumang gawin ng kaaway na hadlangan ka, na patigilin ka sa paglilingkod sa Panginoon, walang magagawa ang kaaway. Why? Kasi mahal na mahal mo ang Panginoon at hindi mo kayang ipagpalit ang Diyos sa kahit anumang bagay, sa kahit kanino man. Kasi naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos, sinusuklian mo lamang yung pagmamahal mo sa Panginoon. At habang tumatagal na nakikilala mo ang Panginoon, mas lalo tayong nai-inlove sa Kanya. At dahil doon, nagagawa nating sumunod sa Diyos kasi mahal natin ang Panginoon. Ang pagmamahal sa Diyos, hindi pwersahan, hindi sa pilitan. Kasi ginawa ni Jesus, hindi niya pwinersang mahalin ka at hindi ka rin niya pwersahin mahalin mo din siya. Pero habang tumatagal na nakikilala natin ang Panginoon, mas lalo nating nakikita, nararanasan yung kanyang kadakilan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang mga characteristics sa ating mga buhay. Doon, mas lalong nabubuo yung pagmamahal natin sa Kanya. At habang tumatagal na minamahal natin ang Panginoon, doon nagagawa nating sumunod sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. God is not asking for perfection. He is asking for our hearts. Hindi hinihingi ng Panginoon na dapat maging perfecto ka, maging perfecto ako. Ang hiningi lamang ng Panginoon,
ibigay natin yung ating buong puso. Ibigay natin yung ating buong kaluluwa. Ibigay natin yung ating buong kaisipan sa Panginoon. Loving God means choosing Him daily. Sa bawat araw ng ating buhay, kapag mahal natin ang Panginoon, ang ibig sabihin, natututo tayong isa pamuhay, natututo tayong sumusuko sa Panginoon araw-araw ng ating mga buhay. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Sa umaga pong ito, gaano po ba natin kamahal ang Panginoon? Kung susukatin mo ang iyong sarili, kung bibigyan mo ng grado ang iyong sarili, kung ilang porsyento ang pagmamahal mo sa Panginoon, ikaw lamang nakakaalam kung gaano mo kamahal ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, kapatid, kaibigan, katulad ng sinabi ng Panginoon sa mga parisyo, mahalin mo ang iyong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. Hindi lamang para sa mga parisyo yung tanong na yun, yung sagot na yun ni Jesus, kundi para sa ating lahat. Mamahalin natin ang ating Diyos ng ating buong puso, buong kaluluwa, at buong kaisipan. Hallelujah. Oh, we praise Jesus. We exalt your holy name. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di ko kaya inarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, kuman lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sa pagpapadama mo ng iyong pagmamahal sa amin. Na hindi man kami naging karapat-dapat, Panginoon, ikaw pa rin ang unang nag-reach out sa amin upang ipadama mo ang iyong pagmamahal sa aming mga buhay. Lord, salamat sa pagmamahal na yan. Thank you for that unconditional love na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, dakilang Diyos, tulungan mo rin kami na mahalin ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong isip namin, Panginoon. Help us, precious Holy Spirit, na maging masunurin sa inyo, Panginoon. And because we love you, matututo kaming sumunod sa mga bagay
na nais at pinapagawa mo sa aming mabuhay. Lord, thank you. Thank you so much for your word. Hayaan po ninyo, Panginoon, na magawa ka naming mahalin ng aming buong puso, buong kaluluwa, at ng aming buong isip. Naway patuloy kang makapurihan sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, patuloy mong i-control ang aming puso. Patuloy mong i-control ang aming kaisipan. Patuloy mong i-control ang aming buhay upang sa ganon, Panginoon, sa bawat araw ng aming mabuhay, ikaw lagi ang maparangalan. Ikaw lagi ang mabigyan ng parangal at pagpupuri. Salamat ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.